Human error, yan ang lumabas sa investigasyon ng DOTC sa sanhi ng pag-overshoot ng tren ng MRT sa EDSA Taft Avenue Station. Dahil dito, pinasasampanan ng reklamong administratibo ang dalawang driver ng tren at dalawang tauhan ng control center. Saksi si June Veneracion. Simulation video ito ng coupling o pagdurugtong ng dalawang tren ng MRT na sangkot sa aberya noong Miyerkules. Kailangan ito bago maitulak ang tren tumirik dahil sa pagbaba ng boltahe ng kuryente. Maayos naman daw nag-lock ang mga ito. Kaya bakit humiwalay ang tinutulak na tren at nagdire-diretso hanggang lumagpas sa EDSA Taft Station? What he did extra, which is not part of the procedure, was to crank. Crank niya after naibangga at nag-engage. Based on the procedure, once you have engaged, do not touch the coupling mechanism. Batay sa investigasyon ng DOTC, nagkamali raw sa pagkabit ng coupler ang driver ng tumulak na tren na si Hygen Villacarlos. Habang si James Duque na driver ng tumirik na tren, di raw tumulong sa coupling procedure. May mali rin daw ang mga taga-control center sa pag-utos na itulak ang tren sa mas malayong EDSA Taft Station, imbis na hilahin pabalik sa mas malapit na Magallanes Station. Nagkulang daw ang control center sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng dalawang tren. Clearly, there's a policy that train with failure must be brought to the nearest station platform for passengers evacuation. Clearly, the nearest station then was Magallanes. So, in hindsight, what should have been done was to pull the train back into the Magallanes station. At batay rin sa analysis sa black box ng tumulak na tren, umabot sa puntong halos 40 kilometers per hour ang takbo nito. Dapat daw sa oras na yung naka-rescue mode ang tren, 15 kph lang ang takbo nito. Based on the black box reading of the train, of the assisting train, dahil yung distress train is de-energized. So wala siyang recording, black box not working, completely out of power. He actually went over the design speed or the procedural speed of 15. Sa makatuwid, sabi ng DOTC, human error ang dahilan ng disgrasya. Kaya inirekomenda nilang sampahan ng reklamong administratibo ang MRT drivers na sina Duque at Villacarlos. Gayon din si Joey Jokno at isa pa niyang kasama na nasa control center noong Miyerkules. Dahil sa disgrasya, paiiralin na ng MRT simula bukas ang 40 km per hour speed limit ng mga tren mula sa 50 kph ngayon. Clearly, we are setting 40 kilometers per hour sa MRT3. Ipapantay na namin siya sa LRT1. No, kasi nung pinatawag namin yung maintenance provider, all the stress in the system, the condition of the rails, could be contributory to the glitches that we have every day. At sa tuwing may aberya, papababain na rin nila ang mga pasahero bago simulan ang hauling procedure. Pero mananatiling kalbaryo pa rin sa mga pasahero ng MRT ang mahabang pila, mga kulang na tren at mga aberya at pagkaantala sa serbisyo. June Veneracion ang inyong saksi.